Grabe ang init sa labas. Nakakatamad pag may bibilin ka sa labas, nakakatamad lumabas. May isang balita kanina na may namatay na vlogger, taga-Antique. Yung content nila is nagpapatawa. 3 sila sa ginagawa nilang content. Lagi silang 3 magkasama. May FB page sila. Naka-follow ako doon sa FB page nila eh. Kaya lumabas sa news feeds ko kahapon, ng hapon nakita ko na may picture yung ambulansya. May picture ng ambulansya din. May caption na pray for Stong. Maganda yung mga content nila, pag good vibes. Kasi minsan pag boring ka na, napapatawa ka nila. Siyempre, Ilonggo, taga-Antique. And yun na nangyari. Kahapon daw, July 6, 12 noon, nangyari insidente na kuryente daw or grounded siguro microphone. Grounded ang microphone. And sinugod sa hospital itong si Stong. Then, transfer daw sa pang-hospital. Then, ayon sa nababasa ko rin na hindi stable yung sitwasyon niya, intubated siya, naka-ventilation, at humihingi ng prayers yung mga kasamahan niya sa vlog. Then, marami din nagbigay ng kanilang simpatya sa comment section at lubos na nalulungkot sa nangyayari. Then, kaninang umaga, mga 7:29, lubos yung sa FB page nila na lumalaban pa rin si Stong. Then, around mga 11, yun, nakita ko, mas dami na nagre-repost na RIP, ganyan. At sa Antique News, nakita ko din sa FB page nila na post na wala na nga daw si Stong. Ang lesson nito is, life is too short. Wala sa bata, wala sa tanda, wala sa healthy, wala sa may sakit. Anytime, pwede tayong kunin ng with us. Kagaya sa kanya, nagsasayahan sila kahapon, hindi niya naman in-expect na ngayon lilisanin niya na ang mundo. Ganun talaga ang buhay. Kailangan natin laging maghanda kasi hindi porket bata tayo, hindi natin sabihin na ay baka tatagal pa ang buhay ko. Wala naman yan sa kung ano yung estado mo, mayaman ka o mahirap. Lahat tayo is may nakatakda na kapalaran na binigay sa atin ng Diyos. Kaya sinabihin na baka may mali doon sa resort or something na bakit ganito, bakit ganyan. Sadya talaga ang oras niya na talaga. Kaya everything happens for a reason. So, ganyan ang lesson ng buhay. Kailangan natin maging masaya kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Nakakalungkot na no. Hindi na ko sila kompleto mag-vlog ulit. 2 na lang sila natira. So, nabawasan na ng isa. Nakakalungkot man pero ganun talaga ang buhay.